Alam mo yung mga araw na akala mo normal lang, tapos biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan? Ganon eksakto ang nangyari sa amin itong Sabado dito sa Longfeng Waterfalls dito sa probinsya ng Nantou, Taiwan. Ako si Nap, 4 na taon ng OFW at factory worker dito sa Taiwan. Wala na naman kaming pasok at syempre kapag walang pasok, ibig sabihin may oras na naman para maghanap ng adventure. Bigla na lang may nagyaya, tara, gala tayo. 4 na motor, 8 tao. Alam mo yung tipong di mo iniisip kung anong mangyayari? Basta sasama ka na lang kasi alam mong magandang ending. Bago kami magtuloy-tuloy sa biyahe papunta ng waterfall, first stop palengke. Kahit adventure, hindi pwedeng wala tayong baon. Pagkatapos mamili, sumalang na kami sa matinding part ng biyahe. Medyo may kainitan. Nag-expect na ako kaya nag-long sleeve talaga ako. Habang binabaybay namin ang kalsada, malamig ang hangin pero mabigat pa rin ang isip. Minsan kasi iniisip ng iba, siguro panay gala kaya panay post. Pero hindi porket panay gala ay mapera na. Minsan ito lang ang paraan para makalimot sa pagod, sa homesick at sa bigat ng buhay sa abroad. Kahit alam mong bukas gigising ka ulit para sa parehong trabaho. Ganun talaga, hindi lahat ng ngiti sa larawan ay galing sa dami ng pera. Minsan, galing yan sa lakas ng loob para magpatuloy. Sobrang tarik nga ng bundok at grabe din yung mga paliko-liko. Banking dito, banking doon. Kaya naman kahit angkas lang ako, hilong-hilo na ako. Pero habang paakyat kami, kitang-kita na yung ganda ng paligid. Yung hangin, malamig, yung view, nakaka-relax. After 30 minutes nga ay nakarating na kami sa spot. Akala pa nga namin ay sarado paakyat sa waterfalls. Kaya lumipat kami ng entrance. Pero ayun nga, safe and sound kami nakarating sa spot at doon nagsimula ang totoong ganap. Pagbabangan ng mga motor ay kanya-kanya na kaming bit-bit na mga dalahin. At dahil ako nga ang taga-video, dapat lightweight lang ang dala ko para hindi ako mahirapan. Nakarating na ako sa lugar na ito isang beses, pero bakit parang pagbalik ko dito ay mas hirap at mas tumaas ang inaakyatan. Nakailang stop nga kami dito dahil yung mga kasama ko ay medyo may mga edad na at ang bilis-bilis mapagod. Pero ako, feel na feel ko talagang pag-akyat dahil hindi pa man kami nakakarating sa waterfalls ay relax na yung pakiramdam ko. Paano ba naman kasi tanging mga huni ng ibon, ingay ng mga kuliglig at lagaslas ng mga tubig sa ilog at falls lang ang maririnig mo. Bukod sa malalim nga at naghahabol na hininga ng mga kasama ko dahil sa pagod. Inabot din yata kami ng 20 minutes sa pag-akyat at pagdating namin ay bumungod sa amin ang napakataas at napakagandang waterfalls. Feeling namin na wala yung pagod namin nung makarating kami dito sa magandang spot na ito. Wala na kaming sinayang na oras at nagluto na agad. May nag-ayos ng lamesa, may naghugas ng mga sangka, may nagagayat ng karne, naglinis ng isda, yung iba nagbabalat na tinamangga at ako, ayun, tagakain lang naman. Ayos, oo. Teamwork kumbaga, bawal mag-ihaw dito kaya nagdala talaga kami ng butane gas at portable stove. And expect namin dahil ganito naman talaga usually sa mga public places, hindi basta-basta pwedeng gumawa ng mga usok or magpaapoy gamit ang mga kahoy. After maluto at maihanda lahat ng pagkain ay nagsimula na kaming kumain. Pero alam nyo ba kung kailan na-discover ang Longfeng Waterfall or mas kilala dating Dragon at Phoenix Falls? Matagal nang kilala ng mga taga-Siung Liao ang lugar na ito. Sa mga lumang tala ng komunidad, ang talon ay matagal ng puntahan ng mga mangisda at magsasaka para mapahinga at magpalamig matapos ang buong araw ng trabaho. Noong kalagitnaan ng dekada 80, nagsimulang madiscover ito ng mga outdoor enthusiasts mula sa ibang bayan. Walang sementong daan noon, kaya't mga lokal lamang at hiling hikers lang ang nakakaakyat. Lumago ang kasikatan nito noong early 2000 nang ma-feature ito sa ilang travel magazines bilang isa sa mga hidden gems ng Nantou. Taong 2014, naging mas kilala pa ang Longfeng Waterfalls nang magbukas ng isang kakaibang attraction, ang U-shaped glass skywalk na nakalutang sa itaas ng talon, parang kagaya ng glasswalk na matatagpuan sa Batangas sa Pilipinas. Mula rito, kitang-kita ang magkasamang bagsak ng Dragon at Phoenix Falls mula sa taas, isang tanawing halos wala kang makikitang katulad sa buong Taiwan. Sa loob ng ilang taon, dumagsa ang turista para maranasan ito. Pero gaya ng maraming bagay, may katapusan din ang kasikatan nito. Noong October 2019, isinara ang skywalk dahil sa mga issue sa maintenance at kaligtasan. Bagamat sarado ng skywalk, nananatiling bukas at libre ang mismong talon at patuloy na dinadayo ng mga mahilig sa nature trips. At after nga namin kumain, naglinis at nagpahinga lang saglit. Importante pa din na panatili natin malinis sa mga lugar na ginagamit natin lalo na kung ito ay hindi sa atin. Huwag natin dalhin sa ibang bansa ang ugaling Pinoy dito dahil ang Taiwan napaka-stricto nila sa kalinisan at malaki ang respeto nila sa kalikasan kaya iniingatan at inaalagaan nila ito. After maglinis ay sabay-sabay na kaming naligo. Picture dito, picture doon. Hindi pwedeng diretso ligo nang walang ebidensya. Pero habang tumatagal, hindi din namin kinaya. Kanya-kanyang lusong na. Grabe ang lamig, halos manginig hindi lang ang mga laman ko kundi tagos sa buto ang kalikig dahil sa sobrang lamig. Parang hinaluan ng yelo ang tubig mula sa taas. Yung tipong sa una, aaray ka. Tapos maya-maya, hindi ka na umaalis sa ilalim ng bagsak ng tubig kasi sobrang sarap sa pakiramdam.
Hindi naman lampas tao ang tubig dito kaya hindi naman nakakabahala na baka may malunod. Pero syempre, todo ingat pa din kami dahil madulas ang mga bato. At tunayan ay nadulas na nga ako. Don't worry, safe naman, gas-gas lang. Bahala na pag-uwi kung sumakit ang katawan. Yung mga pagod at stress namin sa trabaho parang nililinis at tinatangay lahat ng agos ng tubig pababa sa bundok. Iba pa rin talaga pag nagkakaroon ka ng oras para makapag-relax. Yung kahit sandali ay mawala yung pagkabis mo sa pamilya, stress at pagod sa trabaho. Pero gaya ng lahat ng masasarap na kwento, kailangan din magtapos. Kaya pagkatapos namin maligo at mag-enjoy sa bagsak ng tubig mula sa falls ay umahon na kami. Nagligpit at nagbihis na kami at sabay-sabay na bumaba ng bundok. Pauwi, tahimik ang lahat, hindi dahil walang kwento, kundi dahil busog at pagod sa saya. At habang binabaybay namin yung daan pabalik na isip ko, minsan hindi mo naman kailangan ng matagal na plano para mag-enjoy. Kailangan mo lang ng barkada, konting lakas ng loob at syempre waterfalls na kasing ganda ng araw na ito. At ganun nagtatapos ang biglaang ganap ng Sabado namin. Walang pasok, walang plano, pero puno ng alaala. Hanggang sa susunod na gala, yun lang. Ingat!